Ang obserbasyon na ang mga highly intelligent individuals ay kadalasang sinasabing tanga o irasyonal pagdating sa pag-ibig ay well-documented psychological phenomenon. Habang sila ay nag-e-excel sa mga complex analytical tasks, sila naman ay frequently nag-e-struggle sa kanilang emotional at sa non-linear nature ng relationship. Ang naturang paradox ay nangyayari dahil madalas nilang tinatrato ang love bilang isang puzzle na kailangan nilang maresolba kaysa sa experience na kailangan nilang maramdaman. Ang mga matatalinong tao ay ina-analyze ang kanilang emotions, conversation, at gesture to deeply. Sa halip na hayaang ma-experience ang mga ganitong moment, sinusuri nila ito ng mabuti na nagdudulot ng hesitation, self-doubt, at suppression of natural intuitive and responses. Ang pagkakaroon din ng high intelligence ay maaring maging form ng sophisticated denial. Ito ay tinatawag ding rationalizing toxicity, kung saan ginagamit nila ang kanilang talino para gumawa ng mga complex, logical justifications para manatili sa toxic relationships o pagra-rationalize ng mga red flags, sa halip na pagkatiwalaan ang sarili nilang gut feelings. Nagseset din ng high standards ang mga gifted individuals para sa kanilang mga sarili at partners, aiming for a perfect relationship. Ito ay kadalasang naglilid sa unrealistic expectations at chronic dissatisfaction kapag ang relasyon o partner ay hindi na-meet ang kanilang idealized o intellectualized standards. Ang mga smart people ay madalas nakikita ang potential sa kanilang partners at sinusubukan silang i-nurture o i-correct at nai-in-love sa who the person could be at hindi kung sino sila sa ngayon. Karamihan din ng mga intelligent individuals ay nakaranas ng early childhood trauma dahil sa pagiging kakaiba, tulad ng bullying at being misunderstood, na maaring mag-lead sa dalawang factor. Ang una ay tuluyang pag-iwas nito na magkaroon ng relasyon sa iba, at ang pangalawa ay maging super attached o dependent sa kanilang partner para hindi na nila muling maranasan ang rejection at discrimination na minsang nagdulot sa kanila ng matinding distress. Ang ganitong psychological phenomenon ay tinatawag ding imposter syndrome, kung saan nararamdaman ng mga matatalinong tao na sila ay bobo pagdating sa paghahandle ng romantic relationship. Ito ay kadalasang naglilid sa lack of confidence sa kanilang abilities at achievements. Ang Dunning-Kruger effect naman ay ina-apply sa mga individual na merong high intelligence na naniniwalang sila ay less competent than they actually are, impacting their self-perception at social interactions. Ang ganitong psychological phenomena ay nagha-highlight sa complexities ng self-image at social dynamics pagdating sa romantic relationship. Meron nga bang ganitong cognitive bias si Suzanne von Richthofen, kaya hindi niya nalaman na siya ay ginagamit na ng kanyang karelasyon para gawin ang pinaka-worst na bagay na pwedeng gawin ng isang anak sa kanyang mga magulang? O siya ay tunay na diabolikal na sinubukang manipulahin ang mga tao sa kanyang paligid para makuha ang kanyang gusto? Si Susan Louise von Richthofen ay ipinanganak noong November 3, 1983. Makalipas ang 4 na taon, sinilang naman ang nakakabata nitong kapatid na pinangalan ng Andreas noong 1987. Ang luxurious home ng von Richthofen sa affluent Brooklyn sa Campobello neighborhood sa São Paulo ay testament ng kanilang tagumpay. Ang São Paulo ay kilalang lungsod na nag-e-exert ng international influence sa commerce, finance, culture, gastronomy, arts, fashion, technology, entertainment at media. Ito rin ay nabansagan bilang City of Film ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Meron din itong title na World Capital of Gastronomy na iginawad ng Globalization and World Cities Research Network bilang Alpha Global City. Ito ang most populous city at largest urban area by population sa bansang Brazil. Ang pamilya Richthofen ay kilala sa mga local social circles, at si Susan ay pinalaki sa isang environment na nag-e-emphasize ng academic achievement, social status, at family loyalty. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa upper middle class society. Ang ama nito ay isang German naturalized Brazilian engineer na nagngangalang Manfred Albert von Richthofen na mula sa Erbach an der Donau, Baden-Württemberg, na located sa southern edge ng bansang Germany. Ang ina naman nito ay isang Brazilian psychiatrist na si Maricia von Richthofen na taga-Andala at mula sa Lebanese at Italian descent. Si Manfred ay direktor ng DERSA o Desenvolvimento Rodoviario S.A. na isang state-owned company na nagmamanage ng mga highway system sa buong São Paulo. Ito rin ay chief engineer sa Mario Covas Beltway Project.
Ang Richtofen's family ay sinasabing mayroong net worth na 5.5 million Brazilian real o mahigit 61 million pesos. Ganun pa man, ang padre de pamilya ay inaakusahan ng pagnanakaw ng at least 10 million sa dersa at sinasabing nilagay ito sa Swiss bank account na nakapangalan sa anak nitong si Susan noong 18th birthday ng dalaga. Mula sa labas, ang mga von Richthofen family ay exactly what they appear to be. Ang pagpapalaki kay Susan ay naganap sa gitna ng complex societal backdrop na nag-influence sa kanya kung paano niya tignan ang mundo habang dinidevelop ang kanyang sariling personalidad. Ang kanyang environment ay kinarakterize as affluence na may traditional expectations mula sa family honor hanggang sa social responsibility na kalaunan ay nagbigay ng matinding conflict sa kanyang mga personal choices. Si Susan ay nag-aral sa isang German language school na sumasalamin sa social standing ng kanyang pamilya. Sa murang edad, ito ay na-expose na sa privileged education system kung saan siya ay nag-aaral sa isang reputable school na kilala sa rigorous academic curriculum na nagfo-foster ng well-rounded intellectual foundation at nagpa-prioritize sa discipline, academic excellence, at extracurricular achievement. Nagkaroon ito ng relatively normal upbringing at interest sa social activities, arts, at academics. Gayunpaman, sa kabila nito ang batang Susan ay nakaranas ng mga emotional challenges dahil sa strict discipline at high expectations ng kanyang mga magulang. Nagsimula itong magrebelde dahil sa hinahangad na independence. Ang babae ay inaasahang mag-i-excel academically and socially dahil na rin sa family's prominence at societal expectations ng mga tao. Bukod sa regular school curriculum, ang batang Susan din ay nag-aral ng iba't ibang languages, literature, social sciences, at nag-participate sa ilang extracurricular activities tulad ng music and sports. Ito ang humubog sa kanyang social skills na nag-reinforce ng kahalagahan ng appearances and reputation. Sa kabuuan ng kanyang academic career, si Susan ay inilalarawan bilang bright student. Ito rin ay nakilala sa kanyang charm and social aptitude, mga katangiang hinahangaan ng kanyang mga classmates at teachers. Gayunpaman ang kanyang academic achievements ay kadalasang na-overshadow ng psychological at emotional challenges na kanyang hinaharap. Sinasabing ang kanyang education ay hindi nag-a-address sa emotional intelligence or mental health at potential na nag-contribute pa sa kanyang later behavioral issues. Hindi rin naging lingid sa kanyang mga mentors na ang babae ay merong tendency towards introspection at emotional complexity. Ang kanyang mga magulang na nagnanais na mapanatili ang kanilang social standing ay naghikayat sa kanya na i-pursue ang higher education sa reputable universities. Nag-enroll ito sa University of São Paulo para kumuha ng degree sa psychology na nagre-reflect sa interest at fascination nito sa human behavior. Ang kanyang academic journey ay binuo ng participation nito sa iba't ibang social clubs at student organizations na nakatulong para ma-develop ang kanyang communication skills at pag-unawa sa social dynamics. Sa kabila ng kanyang success academically, ito ay nag-struggle sa kanyang feelings of alienation at dissatisfaction. Sinasabing sa dami ng pinag-aralan nito, hindi naman naging equip ang dalaga para ma-navigate ang complex emotion at ilang moral dilemmas. Sa kabila nito, mas binaon ni Susan ang sarili sa pag-aaral at na-engaged sa self-education at informal learning para mas ma-explore ang mga topics related sa psychology, philosophy, at literature. Ito ay malinaw na indikasyon ng matindi nitong kagustuhan na unawain ang human nature. Na-involve ito sa São Paulo's elite circles na nag-e-emphasize ng cultural engagement at personal development makatapos ang kanyang initial studies. Ang mga conventional activities ay nag-provide sa kanya ng opportunities para ma-develop ang kanyang interpersonal skills at self-awareness. Ito ay nag-participate sa ilang social events, charity functions, at university activities na nakatulong para makabuo siya ng kanyang sariling networks of acquaintances and friends. Sa mga panahon na ito, ini-explore din ni Susan ang kanyang sariling identity at values. Madalas din itong nag-e-express ng kanyang dissatisfaction sa kanyang mga circumstances at kinu-question din ang societal expectations sa kanya. During her university years, si Susan ay nagsimulang magpakita ng ilang sign ng psychological distress dahil sa matinding pressure para ma-maintain ang kanyang social image. Ang interaction din ng dalaga sa kanyang mga mentors at classmates ay nagpapakita ng isang highly intelligent person na merong deep introspective at madalas na prone sa mga impulsive decisions.
Noong August 1999, nakilala ni Susan ang 18 years old na si Daniel Cravinhos de Paula Silva habang naglalakad kasama ang pamilya sa Ibirapuera Park. Ang lalaki ay kaibigan at instruktor ng kanyang nakakabatang kapatid sa pagpapalipad ng mga model airplanes. Naging tulay din si Andrea sa kaibigan at kapatid nang ipahayag ni Susan ang attraction sa lalaki. Hindi nagtagal ang dalawa ay nagkaroon ng romantic relationship at nagsimulang umattend sa Brazilian Jiu-Jitsu class na magkasama. Initially hindi nababahala sina Manfred at Marisha sa relasyon ng dalawa, sa kaisipang ito ay lilipas din. Gayunpaman, ang naturang relasyon ay naging source ng growing concern ng mga ito. Si Daniel ay isang mekaniko mula sa simpleng pamilya at sinasabing walang ambisyon sa buhay. Habang si Susan ay in track para magmana ng millions, ang nobyo naman nito ay school dropout, araw-araw gumagamit ng marijuana at abala sa mga bagay na walang kabuluhan sa kanyang buhay. Napansin din ng mga ito ang obsessive behavior ni Daniel, ganun din ang pagbabago sa kanilang anak na si Susan. Kapansin-pansin din ang pag-iba ng paraan ng paghandle ng dalaga sa kanyang finances. Nalaman nilang binibigyan nito ng pera ang nobyo at binibilhan pa ng mga mamahaling damit at mga regalo. Habang lumalalim ang relasyon ng dalawa, mas tumitindi naman ang tensyon sa pagitan ni Susan at sa kanyang mga magulang at sinasabing si Daniel ay bad influence sa kanilang anak. Natutunan din ni Susan ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot na mas kinagalit ng mga magulang nito. Noong 2001, sinimulang pagbawalan ng mag-asawa ang anak na makipagkita kay Daniel. Sa kabila ng pagtutol ng mag-asawang Manfred at Marisha sa relasyon ng panganay na anak, si Daniel ay inimbitahan pa ni Susan na manirahan sa kanila habang ang mga magulang nito ay nagbabakasyon sa Europe noong summer ng 2002. Sinasabing ginugol ang dalawa ang isang buwan sa pag-inom at paggamit ng pinagbabawal na gamot na mas nagbigay ng tensyon sa pamilya nang naabutan ng mag-asawa ang sitwasyon ng magkasintahan. Ang final straw ay nang hilingi ni Susan na bilhan siya ng apartment ng ama para meron silang matitirhang magnobyo. Ito ay mariing tinutulan ni Manfred at binantaan ang anak na puputulin ang kanyang financial support kung hindi ito tuluyang makikipaghiwalay kay Daniel. Ang rejection ang tinuturong dahilan ng matinding resentment ni Susan sa mga magulang at ang naging simula ng pagpaplano nito kung paano mawawala sa landas nilang magnobyo ang dalawa. Noong gabi ng October 31, 2002, hinatid ni Susan ang kanyang kapatid na si Andreas sa isang internet cafe para maka-attend ng LAN party. Ito ay social gathering kung saan ang multiple gamers ay nagdadala ng kanya-kanyang computer or consoles at co-connect via local area network or LAN. Ito ay popular noong year 2000. Ang ganitong events ay nag-a-allow sa mga players na maiwasan ang poor internet speeds. Kadalasan nilang nilalaro ang Counter-Strike at Tibia magdamag. Ang dalaga naman ay nakipagkita sa kanyang nobyong si Daniel matapos ihatid ang kapatid. Kinabukasan, maagang sinundo ni Susan ang kapatid sa internet cafe kasama ang nobyo para umuwi. Doon nila nakita ang magulong itsura ng kanilang bahay at ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga magulang sa kanilang silid. Agad na tumawag sa emergency hotline na 196 ang dalaga at pinaalam sa mga military police ang natagpuan. Noong umaga ng November 1, 2002, ang masiglang sentro ng ekonomiya ng Brazil na São Paulo ay nabalot ng balita tungkol sa isang kakilakilabot na krimen. Si Manfred at Marisha von Richthofen, isang mayamang mag-asawa na nakatira sa marangyang pamayanan ng Brooklyn, ay natagpuang brutally murdered sa kanilang tahanan. Ang 49 years old na si Manfred at ang misis nitong 50 years old na si Marisha ay dineclare na dead on the scene. Ang unang team ng mga investigador na dumating ay ang H-South team mula sa 27 Battalion Police Precinct sa city ng São Paulo. Ang investigasyon ay pinamunuan ng criminal expert na si Ricardo Salada. Agad napansin na ang premises ay napapalibutan ng approximately 3-meter high na bakod at walang obvious signs ng possible invasion. Sinimulan ang investigasyon bilang robbery gone wrong, pero sa patuloy na pagsusuri sa tahanan nakita nilang ang CCTV sa bahay at ang house alarm ay nakapatay. Wala ring nakitang sign ng forced entry at ang supposed robbery ay mukhang stage sa paningin ng mga otoridad na nagsasuggest na ang killer ay merong intimate knowledge sa property. Nag-raise din ng alarm ang hypothesis na ang gumawa ng krimen ay alam ang family routine at posibleng kabilang sa kanilang social circle.
Inimbitahan din ng mga pulis si Astrogildo Cravinhos na ama ng magkapatid na Daniel at Christian. Ayon sa mga pulis, ito ay genuinely surprised nang malaman ang nangyari sa mag-asawang von Richthofen. May mga ilang faktor na kinonsider ang mga investigador, tulad ng walang narinig na ingay ang mga kapitbahay, sa kabila ng brutal na pagpatay, at ang appearance din ng exterior ng bahay ruled out ang possible burglary theory. Nag-focus ang mga ito sa loob ng bahay, kung saan walang sign ng forced entry sa anumang silid at walang palatandaan ng disorganization na inaasahan sa mga krimen kung saan ang perpetrator ay unfamiliar sa bahay. Maliban sa ilang mga nagkalat na dokumento na mukhang stage sa paningin ng mga opisyal. Ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang Manfred at Marisha ay basa at nagtamo ng matitinding injuries. Ang ulo din ng ginang ay nakabalot ng isang plastic bag. Sa tabi ni Marisha kung nasaan ang side table, ay may nakapatong na pitcher na wala ng laman pero walang nakitang baso o cup sa tabi nito, mga bagay na nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Nakita naman rin sa tabi ni Manfred ang isang revolver na pagmamay-ari ng lalaki. Ayon sa conclusion ng mga pulis, sinubukang isuffocate ng perpetrator ang mag-asawa sa pamamagitan ng paggamit ng basang tawel matapos ang assaults. Agad na nabuo ang pagdududa na ang krimen ay random burglary nang isinagawa ang subsequent investigation. Ang forensic evidence suggests na ang perpetrators ay merong intimate knowledge sa tahanan tulad ng security systems. Habang si Andreas ay devastated sa pagkawala ng mga magulang at nag-collapse pa sa matinding grief, kapansin-pansin naman ang pagiging kalmado ni Suzanne na agad na nag-raise ng suspicions. Mas tumindi ang hinala ng mga detectives dahil sa remarkable detached demeanor ni Suzanne. Noong November 1, 2002, isang araw matapos ang bludgeon death ng kanyang mga magulang, ang 18 years old na si Suzanne von Richthofen ay nakitang masayang nagsuswimming kasama ang nobyo nitong si Daniel. Nang bumalik ang mga pulis para simulan ang investigasyon ng inaakalang home invasion gone wrong, napansin nila na ito ay visibly distressed. Ilang araw matapos ang krimen at ilang oras matapos ihatid sa huling hantungan ang mag-asawang Manfred at Marisha, si Suzanne ay nagsiselebrate ng kanyang 19th birthday kasama ang mga kaibigan noong November 3, 2002. Ang action din ni Suzanne during funeral ng kanyang mga magulang ay inilarawan bilang extremely convincing pero hindi sa paningin ng mga otoridad. Ang mga detectives ay mayroon ng matinding suspicion sa dalaga bago pa man ito mahipan ang candles sa kanyang birthday cake. Kumalat din sa Brazilian press ang ilang larawan ng dalaga na masayang nagpa-party. Ang critical breakthrough ay nangyari 4 na araw matapos ang krimen nang sinuri ng mga otoridad ang household trash kung saan natagpuan ng mga ito ang empty jewelry boxes na nag-indicate na ang mga valuables ay tinago lamang sa halip na ninakaw. Ang mga mamahaling alahas ng mag-asawa ay kalaunang nakita sa family property sa Sorocaba. Ang forensic ay naging crucial tool sa investigasyon ng krimen. Tumulong itong madiskubre ang modus operandi at para ma-identify ang mga perpetrator. Sa homicide case ng von Richthofen, ang mga investigador ay hindi nahirapang resolbahin ang mystery sa likod nito. Sinasabing ang pag-attempt na itago ang totoong nangyari ay hindi successfully na-execute ng mga perpetrator dahil ang mga ito ay nag-iwan ng mga clues at traces na nagbunyag ng totoong pangyayari. Base sa technical evidence, nagbigay ng conclusion ang mga investigador na ang killer ay merong easy access sa family mansion at malaki ang posibilidad na ito ay si Susan. Tinuturo ring amateur mistake ng perpetrator ang pag-i-stage ng crime scene as robbery na siyang nakatulong para madiin ang mga pinaghihinalaang perpetrator. Ikinalat ng mga ito ang ilang libro sa loob ng library. Pumasok din ang 2 lalaki sa bintana ng living room para makapag-iwan ng shoe marks. Ang duguang weapon ay hinugasan naman sa swimming pool at ang iba pang mga ginamit sa krimen ay inilagay sa isang garbage bag. Tuluyang nawasak ang burglary narrative nang siyasatin ang crime scene. Una, ang alarm system ay dinisable mula sa loob ng naturang bahay. Pangalawa, ang mga papel sa iba't ibang parte ng bahay ay halatang inarrange sa halip na nagkalat dahil sa frantic search. Pangatlo, maraming valuable items ang natagpuan sa loob ng bahay na mainit sa paningin ng mga magnanakaw. At ang pangapat ay ang composure na pinapakita ni Suzanne sa kabila ng kaalaman sa sinapit ng mga magulang. Ang kilos di umano nito ay imposible sa taong nagluluksa, ayon pa sa mga opisyal. Ang
Ang kagustuhan ng mga itong i-divert ang atensyon ng mga pulis sa ibang tao ay hindi nagtagumpay. Ito rin ay sinasabing nagpatunay ng kanilang lack of experience bilang murderers. Nakatanggap din ng anonymous tip ang mga pulis tungkol sa suspicious purchase ni Christian Cravinhos ng motorsiklo sa halagang 3,600 Brazilian real o mahigit 44,000 pesos noong November 7, ilang araw matapos ang karumal-dumal na krimen. Napag-alaman din na ito ay binayaran ng lalaki ng cash. Ang malaking katanungan ay kung saan ito nakakuha ng ganoon kalaking halaga, samantalang wala naman itong stable na trabaho sa mahabang panahon. Kinabukasan November 8, inimbitahan sa presinto ang lalaki. Nang tanungin ng mga pulis, agad itong nag-confess sa krimen at isiniwalat na ang kanyang kapatid at si Susan di umano ang nagplano ng krimen. Dahil sa statement ni Christian, muling pinatawag ng mga otoridad ang magkapatid na Andreas at Susan. Ganoon din ang kasintahan nitong si Daniel, kinabukasan November 9, 2002. Ayon sa ibinigay na initial confession ni Christian, si Susan di umano ang primary planner ng krimen dahil sa matinding galit nito sa mga magulang dahil sa disapproval ng mga ito sa relasyon nila ni Daniel. Ipinaalam din umano ng dalaga na siya ay magmamana ng $3.5 million o mahigit 200 million pesos. Si Susan din ang nag-arrange para makaalis ng bahay ang nakakabata nitong kapatid na si Andreas. Ang interrogation ay pinamunuan ni Delegate Jose Masi. Unang nagbigay ng testimonya si Andreas, ang bunsong anak ng mga biktima. Ito ay visibly shaken sa nangyari at hirap ding magsalita dahil sa matinding pagkabigla. Ang binatilyo ay agad na ni-ruled out na may possible involvement sa brutal murder. Ayon sa teenager bandang 9, hinintay nilang magkapatid na makatulog ang kanilang mga magulang bago umalis ng bahay bandang 10:30 ng gabi. Pumunta di umano silang magkapatid sa bahay ni Daniel para ito sunduin, saka siya hinatid ng mga ito sa Red Play Cyber Cafe. Alam din umano nito na pupunta ang magkasintahan sa isang motel para i-celebrate ang birthday ng kanyang nakakatandang kapatid. Siniwalat din nitong pinagbabawalan ng mag-asawa si Susan na makipagkita at ipagpatuloy ang relasyon kay Daniel, kaya sila tumakas para magkita ang dalawa. Doon na tumibay ang hinala ng mga investigador sa anak na babae ng mga biktima at sa nobyo nitong si Daniel. Kapansin-pansin din ang pagiging sweet ng dalawa sa isa't isa at laging nakangiti habang nasa police station. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ng mga otoridad ang mamahaling engagement ring na suot ni Susan. Nagsimula ang inconsistencies sa testimonyang binigay ng dalawa ng magkahiwalay. Ayon sa dalaga, sila ay pumunta sa isang video rental store na pinabulaanan naman ni Daniel. Ayon pa kay Susan, pumunta muna sila sa Raposo Tavares, na isang bayan sa western zone sa city of Sao Paulo, bago bumalik sa bahay ng nobyo, pero ang salaysay naman ng lalaki ay baliktad. Sa puntong ito, ang robbery ay hindi na kinukonsider ng mga pulis. Sinabi rin ng dalaga na nakakuha ng malaking halaga ng pera ang mga magnanakaw sa sinirang suitcase ng kanyang ama na nasa home office ni Manfred. Pero sa sumunod nitong statement, iginiit nitong hindi siya pumasok sa loob ng opisina ng ama. Habang patuloy ang investigasyon at ang pagtindi ng pressure, hindi na maintain ng magnobyo ang kanilang alibi at eventually nag-confess sa krimen na agad na nagresulta sa pagkakaaresto sa 19 years old na si Susan, sa 21 years old na si Daniel at sa 26 years old na si Christian. Ang mga pag-amin ay nagdulot ng shockwave sa bansa. Iniulat din ng ilang media outlets ang bawat detalye ng investigasyon na nagresulta sa pagkagulat ng publiko sa siniwalat na papel ni Susan sa krimen. Sa kabila ng attempt nitong ilipat ang sisi kay Daniel, naging mas malinaw na ang babae ang mastermind sa likod ng murder, driven ng kasakiman at hangaring mabuhay ng malaya kasama ang kasintahan. Mula sa statement ng tatlong akusado at sa mabusising investigasyon, nalaman ng mga otoridad ang totoong nangyari noong gabi ng October 31, 2002. Matapos ihatid ang kapatid sa Red Play Internet Cafe at makalipas ang ilang oras, bumalik si Susan sa kanilang tahanan kasama na ang nobyo at ang 26 years old nitong kapatid. Ang dalaga mismo ang sinasabing nagbukas ng electric gate at pinark ang kinalulula ng sasakyan sa garahe. Unang pumasok sa tahanan ang dalaga, saka dinis-activate ang security alarm ng kanilang bahay at iniwang bukas ang front door. Tinuuri nito ang silid ng mga magulang para masiguradong sila ay mahimbing ng natutulog. Matapos nito, binuksan ng dalaga ang mga ilaw, saka pumunta sa library na nasa unang palapag ng bahay. Doon na pumasok ang magkapatid na Daniel at Christian.
Tinuon ng mga ito ang pang-apat na silid kung saan natutulog ang mag-asawa. Agad na inatake ng mga ito ang mag-asawa gamit ang iron bars, pero ang mga tinamong injuries ay hindi agad kumitil sa buhay ng mga ito. Sa kabila ng severe brain trauma, ang dalawa ay nanatiling buhay. Kumuha ng mga basang towel si Daniel mula sa banyo at idiniin ang mga ito sa mukha ng mga biktima sa pagtatangkang pagpigil sa mga ginagawa nilang ingay. Tinuon ng lalaki ang kusina at bumalik na meron ng dalang jug na puno ng tubig. Sinasabing ginamit ito ni Daniel para lunurin ang ama ng nobya. Pinagtulungan naman ng magkapatid na lagyan ng plastic bag ang ulo ni Marisha hanggang sa ito ay masuffocate at mawala ng buhay. Ang mag-asawa ay binugbog beyond recognition. Ang dalaga ay nanatili sa library habang inaatake ng dalawang lalaki ang mga magulang. Tinungo pa nito ang silid ng mga magulang para siguraduhin na wala na silang buhay matapos ang krimen. Saka tinulungan ang magkapatid na i-dispose ang dugo ang murder weapon at in-stage ang crime scene bilang robbery gone wrong. Ginulo nila ang silid ng mag-asawa, binuksan ang ilang drawers at kinalat ang ilang dokumento. Kinuha din nila ang nakitang 8,000 Brazilian real o mahigit 98,000 pesos sa suitcase ni Manfred na nasa home office nito, ganun din ang $5,000 o mahigit 300,000 pesos. Matapos ang krimen, ang magnobyo ay nag-check-in sa isang motel para makapag-establish ng alibi. Habang si Christian naman ay tumambay sa isang fast food establishment. Bandang 3:00 ng madaling araw, nag-check out ang magnobyo, saka sinundo si Andreas sa internet cafe. Ayon sa mga investigador, ang pagpapalabas na ang tahanan ng mga von Richthofen ay ninakawan ay poorly executed. Dahil ang ilang mahahalagang bagay ay hindi nila kinuha, tulad ng cellphones, ilang jewelries, at isang baril na kadalasang hindi iniiwanan ng mga intruders. Ang tatlo ay kinasuhan ng homicidio kwalifikado o first-degree murder ayon sa classification ng Brazilian law at na-detain. Ang magkapatid na Daniel at Christian ay kinasuhan din sa paglabag nito sa Article 155 ng Penal Code o tinatawag ding theft. Si Susan ay pansamantalang pinalaya noong May 2005 nang pinayagan ng Supreme Federal Court ang kanyang sinumiting habeas corpus. Ang habeas corpus ay isang legal na proseso na humihiling sa jurisdiction ng isang korte upang suriin ang illegal detention o imprisonment ng isang individual. Magre-request din ang individual's custodian, usually isang prison official, na iharap ang akusado sa korte para ma-determine kung ang detention nito ay labag sa batas. Ang right to petition for a writ of habeas corpus ay isang fundamental safeguard para sa liberty ng isang individual. Ang dalaga ay pinayagang mag-house arrest habang hinihintay ang kanyang court trial. Ang mga detalye ng krimen ay kakilakilabot, ngunit ang talagang nakagugulat ay ang utak sa likod ng pagpatay na walang iba kundi ang kanilang anak na babae na si Susan von Richthofen na 18 years old lamang nang naganap ang karumal-dumal na krimen. Bago ang kanilang trial, isang television network ang nag-arrange ng interview para kay Susan. Hindi nito napansin na nagsisimula na ang kamera na mag-record at na-capture nito nang ang dalaga ay bigyan ng instruction na umiyak during broadcast para makapag-generate ng public sympathy. Pero ang resulta ay opposite sa kanilang inaasahan. Mas nasira ang credibility ng babae at nabuo sa isipan ng maraming Brazilian na ito ay guilty. Ayon sa psychological evaluation ni Susan, ito ay nag-e-exhibit ng traits of intense dependency kay Daniel dahil sa pagpaprioritize nito sa kanilang relationship over sa kanyang familial obligations at academic commitments. Napag-alaman ding hindi ito umattend sa kanyang high school graduation para makasama lamang ang nobyo. Ang binigay nitong testimonies during trial ay nag-portray sa kanya bilang isang emotionally detached person habang pinaplano ang murders. Wala ring ni-request na panibagong psychological evaluation para kay Susan bago ang krimen na maaring magpatunay na ito ay merong mental illness na maaring mag-diminish ng kanyang capacity na unawain ang kanyang mga ginawa. Sa halip in-emphasize pa ng prosecutor ang kanyang proactive role sa conspiracy. Halos 4 na taon ang lumipas bago dininig ang kaso ni Susan, Daniel at Christian sa São Paulo. Ang trial proceedings ay nagsimula noong July 17, 2006. Ang dalawang legal teams clashed kung sino talaga ang nagplano ng krimen, pero malinaw na ang tatlo ay merong significant roles sa pagkamatay ng mag-asawang von Richthofen. Dahil sa conflict sa statement at opinion, si Susan at Daniel ay naghiwalay bago pa man magsimula ang kanilang trial.
Ayon sa statement ni Susan, ang kanyang action ay motivated ng matindi nitong pagmamahal sa nobyo at ang takot na iwanan siya ni Daniel habang ang kanyang mga magulang ay nabubuhay. Iginiit naman ng abogado nitong si Denivaldo Barney na ang dalaga ay walang motibo at pinilit lamang ni Daniel na isagawa ang krimen. Tinitignan ding motibo ang kayamanan ng pamilyang von Richthofen na mamanahin ni Susan kapag ang mga magulang nito ay namatay na. Binigyan din ng prosecutor noong trial na ang financial gain ang core motive sa krimen. Bukod din umano sa pagkawala ng parental restriction, masisecure nito ang patrimony outright o inheritance. Sinasabi ring may usapan na ang tatlo kung papaano nila hahatiin ang magiging pamana kay Susan. Inilarawan naman ng mga observer ang dalaga bilang cold at expressionless habang ang magkapatid ay ilang beses nakitang umiiyak during trial. Meron ding pagkakataon na nakita si Susan na tumatawa habang naglalahad ng argument ang prosecution team. Ang forensic analysis ng crime scene ay nag-reveal ng ilang inconsistencies na naaayon sa staged robbery. Una, tanging ang library at ang silid lang ng mag-asawa ang merong sign ng disturbance habang ang ibang parte ng bahay remained untouched. Ito ay evidence ng familiarity ng perpetrator sa layout ng bahay. Na-uncover din ng investigasyon ang bloodstained iron bars na tinangkap ang linisin sa backyard pool. Ito ay nakitang nakatago sa hidden compartment sa wardrobe ng mag-asawa. Ayon kay Peritos Ricardo Salada at Jane Maria Beloxi na mga forensic expert, ang reconstitution ng scene ay nagha-highlight ng premeditated access at execution details na imposibleng alam ng unknown outsiders na nagpapatibay ng involvement ng family member. Ang pagtesting din ng firearm ni Manfred 3 months earlier ay evidence ng premeditation. Ito ay diniscard ng mga perpetrator dahil sa ingay na malilikha nito, pero ito di umano ay nagde-demonstrate ng intent. Ang defense team ni Susan ay binubuo ni na Mauro Otavio Nasif na tumatayong primary defense lawyer ng babae, Denivaldo Barney at Mario Sergio de Oliveira na isa namang kilalang criminal lawyer. Nagpresent ng dalawang argument ang defense team ni Susan. Una, si Susan ay nakakaranas ng physical abuse mula sa kanyang ama. Pangalawa, ang mag-asawang Manfred at Marisha ay mga alcoholic. Iginiit din ng defense na ginamit ni Daniel ang matinding pagmamahal ng dalaga dito para makontrol at mapasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Ang binigay namang karakterization ng prosecution ay more direct. Sinabi nilang gusto ni Susan ang dalawang bagay, ang 5.5 million estate ng kanyang mga magulang at ang freedom para ma-enjoy ang naturang wealth. Tinawag din ni Prosecutor Roberto Tardelli na ang babae ang tunay na mastermind ng double homicide. Hinihiling din ng prosecutor na patawan ng maximum penalty na 50 years imprisonment ang tatlong participant at sinabing ang mga ito ay calculated at cold-blooded in nature. Ayon sa autopsy na ginawa sa mga biktima, ang mga ito ay nagtamo ng tig-6 na tama ng matigas na bagay sa kanilang ulo na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ito ay hinihinalang homemade stick na binalutan ng metal angle brackets na hubog baseball bat. Dahil sa tindi ng injury ng mga biktima, merong natagpo ang brain matter na lumalabas sa mga sugat ni Marisha at basag naman ang bungo ni Manfred. Ayon din sa confession na nakuha ng mga otoridad, si Daniel lamang ang umatake sa mag-asawa. Si Christian di umano ay natulala lamang dahil sa pagkabigla sa ginawa ng kapatid. Ayon sa testimonya ni Daniel Cravinhos, pinilit di umano ni Susan ang pagpaplano ng killing dahil sa claim nitong nakakaranas ng sexual abuse sa kanyang ama at madalas na binubugbog ng kanyang ina. Justification di umano sa gusto nitong mangyari. Ayon sa pahayag sa forensic expert na si Jane Marisa Beloxi, imposible di umanong isang tao lamang ang lumikha ng ganoon katinding injury. Inamin din ni Daniel during trial na gusto niyang protektahan ang kanyang kapatid. Pinasinungalingan naman ni Andreas ang claim ni Susan na ang kanyang parents ay nabubuhay sa conflict-ridden context na minarkahan ng illicit substance abuse in all kinds. Mariin din nitong tinanggi na ang kapatid ay nakakaranas ng pananakit mula sa mga magulang. Na pinatutuhanan ng autopsy na ginawa sa mag-asawa, walang anumang uri ng alkohol ang natagpuan sa sistema ng mga ito. Ayon kay Mauro Nasif, na ang babae di umano ay naive at easily manipulated na sinamantala ng oportunistang si Daniel. Ginamit nito ang Article 22 of Penal Code o Irresistible Moral Coercion bilang argument, kung saan merong chance ang kliyente nitong ma-acquit o makatanggap ng significantly reduced sentence.
Kinontra naman ni Susan ang mga sinabi ni Daniel at iginiit na siya ay minanipula ng lalaki dahil sa kanyang drug dependency na nagsimula di umano noong 2002. Tinakot din umano siya ng lalaki na iiwanan kung hindi siya susunod sa mga gusto nito. Halos sambahin di umano niya ang lalaki dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa nobyo. Inamin din ng babae ang pagtulong sa paggulo ng mga gamit sa library, pero idininay nito na siya ang nag-initiate ng violence at abuse allegation at tinawag pa si Daniel na perverse liar. Hindi naman tinanggi ni Geraldo Jabur na siyang tumatayong defense attorney ng magkapatid na Cravinhos ang involvement ng dalawa, pero itinuro nito ang dalaga bilang mastermind. During trial, pinakita rin mismo ng prosecutor na si Nadir de Campos Jr. ang plastic bag na ginamit para isuffocate si Marisha para makakuha ng simpatsya sa mga juries. Ang Cravinhos brothers ay walang mga trabaho, kilalang drug addict, walang college education, na fit di umano sa template. Habang si Susan ay bland, well-dressed, at nag-aaral ng law sa isang prestihiyosong university at hindi inaasahan na involved sa karumal-dumal na krimen. Ang contrast sa kanilang upbringing at brutality ng krimen ay nag-generate ng national debate tungkol sa kung sino talaga ang totoong mastermind. Matapos ang 5 araw at 65 hours na trial na ginanap sa First Tribunal du Jury de Sao Paulo, ang mga akusado ay napatunayang guilty sa double homicide ni Manfred Alberto von Richthofen at Marisha von Richthofen. Ang krimen din ay legally categorized bilang triplamente qualificados o 3 times qualifier dahil sa malupit na mga pamamaraan na ginamit ang kawalan ng pagkakataon para sa mga biktima na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang karumal-dumal na mga motibo sa likod ng krimen. Ang pagdinig din ay puno ng emotion, repugnances, surprises, suspense, pyrotechnics, perfidy, at iba pa. During 2006 verdict, na-reject ang dependency narratives na hinaing argument ng defense team. Si Susan ay napatunayang guilty sa 2 counts of first-degree murder at sinintensyahan ng 39 years and 6 months imprisonment na equivalent sa culpability and premeditation sa ilalim ng Brazilian law. Ang manipulation claims naman nito ay inconsistent sa kanyang mga aksyon at wala rin itong naipakitang supporting evidence ng coercion. Sinentensyahan ni Presiding Judge Alberto Anderson Filho ng First Jury Court ng Sao Paulo ng 39 years and 6 months imprisonment si Daniel Cravinhos de Paula Silva dahil sa primary roles nito sa pagpaplano at execution ng krimen. Si Christian Cravinhos de Paula Silva naman ay nakatanggap ng 38 years and 6 months imprisonment dahil sa lesser involvement nito. Sinentensyahan din ng additional 6 months detention ang tatlo dahil sa paglabag sa Article 347 ng Penal Code o procedural fraud. Ang mga punishment ay ibinigay ni Judge Filho noong July 22, 2006, bandang 2:00 ng hapon sa deliberation room ng First Jury Court. Ang pinataw na sentensya sa tatlo ay sinasabing naaayon sa Article 59 ng Penal Code kung saan kinonsider ang culpability, intensity of intent, public outrage, at consequences of the crime. Ayon sa Consolidated Jurisprudential Understanding, hindi rin maaaring magsumiti ng appeal for acquittal ang tatlong akusado dahil sila ay nag-confess willingly na nag-lead sa kanilang arrest. Ang sentensyang ito ay sumasalamin sa gravity ng kaso na nananatiling isa sa most notorious criminal sa bansang Brazil na kaugnay sa parricide o pagpatay sa sariling mga magulang. Ayon naman sa batas tungkol sa execution of sentence, kailangan nilang bunuin ang 1/6 ng kanilang sentensya bago maging eligible sa close regime at another 1/6 sa remaining sentence para naman malipat sa semi-open regime kung sila ay magkakaroon ng good prison behavior at makapasa sa psychological evaluation. During imprisonment, si Susan ay sumailalim sa religious transformation at nag-convert sa evangelical Christianity matapos ang pagkakakulong ng halos 12 years noong 2014. Ito rin ay lumipat sa evangelical wing ng Tremembe Prison. Ang babae rin ay na-engage sa Bible studies kung saan minimemorize niya ang mga passage tungkol sa repentance at forgiveness. Nag-participate din ito sa evangelical services at nangarap na maging pastor para mag-preach tungkol sa redemption sa iba pang mga inmates. Noong 2017, during authorized temporary release, binisita din ng babae ang isang evangelical church sa Angatuba at nagpakita ng interest na mag-train bilang missionary ayon sa local pastor. Si Susan ay nagtrabaho bilang leader sa Prison's Garment Factory
kung saan tinuturuan niya ang mga inmate na gumamit ng sewing machine. Ito ay pumapasok sa factory sa loob ng 6 hanggang 8 oras araw-araw. Ang sentensya ni Susan ay hanggang February 25, 2038, kung kailan siya ay maiko-consider bilang totally free woman. Pero ayon sa batas ito ay maaring mabawasan dahil siya ay nagtatrabaho sa loob ng preso. Sa halip na pera, nakakaipon ang mga ito ng remission na maaring ibawas sa kanyang total sentence. Nakaipon ito ng sentence reduction na umabot sa approximately 1,800 days of labor credits. Sinubukan nitong mag-aral ng administration noong 2017 at tourism management noong 2020 pero hindi niya natapos ang mga ito dahil sa logistical challenges. Nagkaroon ito ng romantic relationship sa isang inmate na nagngangalang Sandra Regina Ruiz Muniz, na kilala rin bilang Sandro, matapos magkita sa prison yard noong 2010. Si Sandra ay na-convict dahil sa kasong kidnapping at nasentensyahan ng 24 years imprisonment. Ito rin ay sinasabing nakipaghiwalay sa isa pang high-profile inmate na nagngangalang Elise Matsunaga para simulan ang relasyon kay Susan von Richthofen. Na-formalized ang kanilang union noong October 2014 sa pamamagitan ng prison-issued commitment document na equivalent sa marriage certificate. Pinayagan din silang manirahan sa loob ng iisang selda, kasama ang 8 pang ibang couples. Noong 2014, dahil sa seriousness ng krimen na ginawa ni Susan, nag-request ang Public Prosecutor Office na ito ay mag-undergo sa Rorschach test. Ito ay isang projective psychological test kung saan pinapakita sa subject ang ink blots images para ma-analyze gamit ang kanilang psychological interpretation at complex algorithms. Ito ay ginagamit para ma-examine ang personality, characteristics, at emotional functioning ng isang tao. Ito rin ay sinasabing nakakatulong para ma-detect ang underlying thought disorder, especially sa mga kasong ang mga subject ay reluctant na i-describe ang kanilang nakikita openly. Noong 2015, nakakuha ito ng authorization mula sa korte, kung saan pinapayagan siyang umattend sa isang university sa Taubate, na kalapit na bayan ng siyudad ng Tremembe. Ito ay pinayagang makalabas ng prison mula 5 ng gabi hanggang 11:55 ng gabi. Ang authorization ay sinubukang kontrahin ng prosecution, pero hinailit ng korte ang desisyon dahil na-meet di umano ni Susan ang lahat ng requirements para masimulan ang kanyang higher education. Meron din umano itong karapatang makapag-aral bilang parte ng kanyang rehabilitation. Ang unang marriage ni Susan ay na-dissolve noong 2016 nang si Sandro ay nalipat sa open regime. Nagkaroon din ng heated dispute ang mag-asawa na nauwi sa legal contest tungkol sa 3 industrial sewing machine na merong value na 12,000 Brazilian real o mahigit 147,000 pesos. Ito ay sinasabing personal property ni Susan. Kasunod nito, na-engage naman ang babae noong 2017 kay Rogerio Olberg. Ito ay isang evangelical man na nakilala niya dahil sa kapatid nitong babae na tulad ni Susan ay inmate din sa naturang kulungan. Noong 2018, binasura ng judge ang request na palayain si Susan Richthofen. Ayon dito ang babae ay nagtataglay ng egocentrism at narcissistic personality disorder na mga serious personality traits na maaring dahilan ng krimen. Ang egocentrism ay tumutukoy sa isang cognitive limitation kung saan nahihirapan ang isang individual na makilala ang kanilang sariling perspective mula sa pananaw ng iba. Ito ay natural part ng pagiging human na partikular na nakikita sa mga young children na madalas na inaakalang ang kanilang nararamdaman, nakikita at naririnig ay exactly the same sa ibang tao. Ang narcissistic personality disorder ay isang mental health condition na kinarakterized sa pagkakaroon ng inflated sense of self-importance, deep need for admiration, at kawalan ng empathy sa iba. Kasunod ng kanyang transition sa semi-open regime noong October 2015, matapos ang halos 13 years nitong pagkakakulong, si Susan ay pinayagang makapag-aral ng kursong administration sa Universidad Anhanguera de Taubate noong 2016. Gayunpaman, hindi naman siya nag-enroll at umattend sa kanyang mga classes dahil sa concern regarding potential rejection mula sa ibang estudyante at school staffs. Kumuha din si Susan ng ENEM or Exame Nacional do Ensino Medio. Ito ay crucial component examination sa Brazilian education system na nagsisilbing gateway sa higher education at scholarships. Ito ay non-compulsory at standardized exam para masuri ang knowledge at skills ng isang high school student sa iba't ibang subjects tulad ng natural sciences, mathematics,
human sciences, at languages. Ito ay requirement sa admission ng ilang prestihiyosong university sa Brazil. Ang ENEM ay ina-administer ng Ministry of Education at kinikilala na isa sa most important educational assessments sa bansang Brazil na acceptable sa ilang international countries. Makalipas ang 19 years incarceration, ang babae ay pinayagan ding makalabas sa kulungan para sa kanyang araw-araw na pag-aaral. Sa Brazilian criminal justice system, ang progresyon ng pagkakalipat mula sa regime semi-aberto o tinatawag ding semi-open regime papunta sa regime aberto o open regime ay nagmamarka ng significant reduction ng ilang restriction of liberty at isa ring hakbang para sa full reintegration into society ng convicted. Ayon sa Lei de Execução Penal o Penal Execution Law, maraming pagkakaiba ang dalawang regime. Sa semi-open regime, ang mga inmates ay pinapayagang bunuin ang kanilang sentensya sa isang agricultural colonies o industrial farms. Hindi rin sila nakatira sa traditional maximum security cells, kundi sa isang maximum contained at secure perimeter na mas maihahambing sa dorm o barracks. Pinapayagan din silang pansamantalang makalaya o tinatawag ding sa idas temporarias para makapag-aral at umattend ng ilang major holidays tulad ng Christmas at Mother's Day. Pinahihintulutan din silang magtrabaho sa kondisyong kailangan nilang bumalik bago maggabi. Involved din ang moderate to low internal control ng prison administration sa semi-open regime. Nakabase naman ang open regime sa self-discipline ng mga inmates, inaasahan din silang magtrabaho, mag-aral o gumawa ng mga authorized activities sa umaga. Sila din ay hindi kailangan bumalik sa prison building tuwing gabi, sa halip sila ay pinapatira sa Casa de Albergado o hostel na provided ng government. Sa maraming cases, dahil sa kakulangan ng mga facilities, pinapayagan ang mga itong manirahan sa kanilang bahay sa ilalim ng ilang restrictions. Meron din silang freedom during authorized hours, pero merong ilang restricted movement tuwing gabi at weekend kung saan sila madalas minomonitor. Ang electronic monitoring o ankle bracelets ay ginagamit para matukoy ang kanilang location sa lahat ng oras. Ang mga inmates din ay kailangan makapasa sa ilang kriteriya bago mailipat sa open regime. Una ay ang pagkakaroon ng good behavior at nangangailangan mag-demonstrate ng rehabilitation habang nasa semi-open regime. Meron ding specific portion ng sentensya ang kailangan nilang mabuno, 1/16 sa mga primary crimes at least 3/5 naman sa mga heinous crimes. Noong October 28, 2015, pinayagan ni Judge Sueli Armani na malipat si Susan sa semi-open prison. Nag-request din ang babae na mailipat sa open regime noong 2017. Bago ibigay ang desisyon, iniutos ni Judge Juania Regina na muling mag-take ang babae ng Rorschach test, pero ito ay tumanggi. Sa halip sinumiti nito ang apela sa São Paulo Justice System. Pinagtibay naman ng 5th Criminal Law Chamber ang utos na psychological evaluation. Walang nagawa si Susan kundi muling mag-exam, pero sa pangatlong pagkakataon, ito ay bumagsak. Sinapubliko naman ng Fantastico na isang television show ang extensive result ng third examination ni Susan noong February 17, 2018, kung saan inilarawan ang babae bilang empty at egocentric. Ang 100 of pages ng result ay sinasabing hindi favorable kay Susan. Dinescribe din ng ilang professionals ang dalaga bilang insensitive. Ang criminal enforcement proceedings ng babae ay binuksan din para sa public consultation noong May 2016. Ang argument na prinisenta ng Public Prosecutor's Office para hindi ito payagang makalipat sa open regime ay galing sa ilang expert na inilarawan ang babae bilang manipulative, deceitful, egocentric, infantile, simplistic, insidious, narcissistic, at possession disguised aggression. Sa kasamaang palad, ang engagement ni Susan kay Rogerio Olberg ay tumagal lamang hanggang noong taong 2020. Noong May 2020, nag-request din si Attorney Adriana Nunez sa Criminal Enforcement Court of Taubat para mapalaya si Susan dahil sa risks associated ng pandemic, ang response ng korte ay negative. Simula nang mag-advocate si Susan para sa more lenient prison regime. Ito ay inutusang sumailalim sa psychological test kada 2 taon. Ang mga resulta ng evaluation ay unfavorable sa babae, kaya ito ay patuloy na nanatili sa loob ng semi-open regime. Noong 2020, si Susan ay na-accept sa Federal Institute sa Campus do Jordão para sa kursong Tourism Management, pero hindi ito naka-attend dahil ang schedule ay nag-exceed sa oras na inilaan ng korte sa kanya para makalabas.
Dinenay naman ng 5th Criminal Law Chamber of the Court of Justice sa São Paulo ang apelang sinumiti ng babae para mailipat ito sa open prison regime noong September 2020. Sa mga taong 2013, 2015, 2017, at 2018, kung kailan niya tinake ang psychological exam, ang mga resulta ay nagsasabing ito ay mayroong borderline personality disorder. Matapos naman bunuin ang 16 years imprisonment sa Tremembe Men's Penitentiary sa closed regime, nabawasan naman ng 2 taon ang sentensya ni Daniel Cravinhos dahil sa maganda nitong service performance. Ito ay inilipat sa semi-open regime noong 2013 at eventually nalipat sa open regime noong 2018. Pinalitan din nito legally ang kanyang pangalan sa Daniel Bento de Paula Silva. Ito rin ay nagmamay-ari na ngayon ng micro-enterprise na nagpo-produce ng wooden artifacts. Patuloy pa rin ang interest nito sa aeromodeling. Ito ay isang dynamic field kung saan ang kombinasyon ng science of designing at building techniques ay ginagamit para makapagpalipad ng miniature aircraft. Ito ay popular activity o hobby. Sa ngayon ito ay isa na sa pinakamalaki at most recognized air sports globally. Kinasal din ito noong 2014 sa kanyang kasintahang si Carolina Andrade, na anak ng correctional officer na nakilala niya sa loob ng kulungan. Sa ilalim ng open regime, kailangan itong pumunta sa Criminal Enforcement Court every 3 months para magbigay ng update. Hindi rin siya pinapayagang magpalit ng judicial district o residence na walang authorization. Meron pa ring restriction sa open regime, tulad ng kailangan ito ay nasa loob na ng bahay sa pagitan ng 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Meron ding mga lugar na hindi niya pwedeng puntahan tulad ng bars at gambling houses. Ang full sentence ng 41 years old na si Daniel ay inaasahang matatapos sa January 21, 2041. Ang kapatid naman nitong si Christian Cravinhos ay mayroong mas maraming tumultuous post-conviction history. Minsan na rin itong pinayagang makalipat sa open regime noong 2017, pero ito ay naaresto noong 2018 dahil sa pagkaka-involved nito sa isang bar fight sa Sorocaba. During body search nakuhanan din ito ng restricted weapon and ammunition para maiwasang maaresto. Sinubukan pa nitong suhulan ang police officer. Ultimately ito ay na-acquit sa kasong illegal possession of ammunition, pero napatunayang guilty sa bribery case. Ito ay senintensyahan ng 5 years imprisonment. Noong 2026, si Christian ay muling na-qualified para sa supervised release, pero ito ay nanatili sa ilalim ng stricter judicial oversight at monitoring. Nakasad sa Brazilian Penal Code, ang life imprisonment ay ipinagbabawal ng konstitusyon, habang ang mga sentensyang higit sa 30 years ay maaring igawad sa mga akusado, sila naman ay maaaring maging eligible sa regime progression. Typically pag natapos na nila ang specific fraction ng kanilang sentensya. Sa kasalukuyan ang 46 years old na si Christian ay nasa semi-open regime sa Men's Penitentiary of Tremembe. Ang sentensya nito ay matatapos sa December 29, 2043. Matapos ang krimen, si Andreas Albert von Richthofen ay nanirahan kasama ang lola nitong si Lourdes Maganani Abdala at ang tiyuhing si Miguel Abdala Neto, na kilalang gynecologist. Noong 2005 ang lalaki ay nakapasa sa university entrance exam para sa kursong Pharmacy and Biochemistry sa Universidad de São Paulo sa 3th pwesto. Noong 2011 ang estimated wealth ng von Richthofen family na umaabot ng 11 million Brazilian real o mahigit 136 million pesos become a subject for analysis. Sa kabila ng last will and testament ng mag-asawang von Richthofen, na formalized ang decision noong 2015, pinagkaloob ni Judge Jose Ernesto de Souza Bittencourt Rodriguez ang adjudication request ni Andreas Albert von Richthofen na ayusin ang dispute sa pagitan nilang magkapatid tungkol sa division ng asset ng kanilang mga magulang. Si Susan din ay initially nagpursue ng legal control over sa state ng pamilya para i-manage ang 5 million Brazilian real o kulang 62 million pesos. Ito rin ay ultimately excluded o hiniwalay sa inheritance na inaward noong 2011 sa kapatid nitong si Andreas, kasama ang life insurance payouts ng mag-asawa. Noong 2014, ibinenta ni Andres ang kanilang family home sa halagang 1.6 million Brazilian real o kulang 20 million pesos na sinasabing half ng totoong market value ng property. Ito ay matapos mag-give up ni Susan sa inheritance dispute ng magkapatid.
Pangarap din ni Andreas na lisanin ang bansang Brazil at palitan ang kanyang pangalan para makawala sa mapanghusga at mapanising tingin ng mga tao, pero hindi na niya ito nagawa pa. Noong 2017, ang 29 years old na si Andreas ay naaresto dahil sa illegal trespassing nito sa isang bahay sa São Paulo. Nang lapitan ito ng mga pulis kung ano-ano di umano ang sinasabi ng lalaki. Ito rin ay bayolente at animoy takot na takot, hindi rin ito ni-reveal ang kanyang totoong identity. Nalaman lamang ng mga pulis na ito ay kapatid ng infamous na si Susan von Richthofen nang dalhin sa Campo Limpo Municipal Hospital. Napag-alaman din na ito ay nalulong sa alkohol at sa paggamit ng marijuana. Ang binata ay dinala sa Specialized Clinic for Drug Rehabilitation Center na affiliated ng Brazilian Public Health System. Noong June 2021, naglabas ng order ang São Paulo Court para samsamin ang mga property ni Andreas von Richthofen na galing sa minana nito sa mga magulang. Ang estimated market value ng mga lupain ay 676,000 Brazilian real o mahigit 8 million pesos at ang bahay na nagkakahalaga ng 977,000 Brazilian real o 12 million pesos. Ang sinasabing bahay ay tinayo sa Ibirapuera noong 1985. Ito ay na-receive ni Andreas bilang parte ng Division of Assets noong May 2008. Ang naturang property ay sinamsam dahil sa legal battles at utang na naipon matapos ang pagkamatay ng mga magulang nito. Ang krimen ay nag-lead sa significant debts in property taxes at condominium fees. Ang sitwasyon ay naging critical nang umabot na ang utang ni Andreas sa halagang 500,000 Brazilian real o mahigit 6 million pesos. Nahaharap din ang binata sa 24 lawsuits sa São Paulo courts dahil sa pagpalya nito sa pagbabayad ng taxes and fees na humantong sa seizure at auction ng mga properties. Sa kasalukuyan si Andreas ay nananatiling naka-admit sa isang psychiatric hospital dahil sa lumalala nitong mental health. Sa kasalukuyan si Susan ay involved sa pagsusulat ng kanyang memoirs at ilang article na nag-explore ng kanyang psychological journey sa kanyang view sa justice at sa kanyang hopes sa societal change. Meron ding balita na ito ay nagpa-participate sa Netflix production tungkol sa kanyang buhay. Ito rin ay sinasabing pinangalanan ng kanyang pumanaw na tiyuhin bilang administrator ng kanyang estate na nakakuha ng atensyon ng publiko dahil sa high value ng assets na involved. Ipinanganak ni Susan ang kanyang anak na lalaking pinangalanang Felipe sa Albert Sabin Hospital sa Atibaia noong January 27, 2024 habang binubuo nito ang kanyang sentensya sa open prison regime sa Tremembe Women's Penitentiary sa São Paulo. Ang desisyon na hindi ilagay ang von Richthofen surname sa certificate ng bata ay sinasabing para maproteksyonan ito mula sa association sa krimen na nagmarka sa bansang Brazil 23 years ago. Sa ngayon ang 2 years old na si Felipe ay naninirahan kasama ang ina at ang neurologist na amang si Felipe Sechini Muniz sa Aguas de Lindoya na isang espataon sa São Paulo. Si Susan ay kilala na rin sa pangalang Susan Luis Magnani Muniz mula sa kanyang asawa at sa kanyang maternal grandmother. Ang 42 years old na si Felipe Sechini Muniz ay kilalang neurologist sa São Paulo. Ito ay merong sole custody ng kanyang 3 anak na babae sa kanyang previous marriage na mga nasa edad 9, 14 at 15 na kasama niyang naninirahan sa Aguas de Lindoya. Ang paglipat ng mag-asawa sa Aguas de Lindoya ay nangyari noong February 2025 para makahanap ng katahimikan sa lungsod na meron lamang 18,000 residents. Nang napabalita ang pagsasama ng dalawa, ang dating asawa ni Felipe ay muling nag-file para makuha ang custody ng mga anak pero ito ay na-deny dahil sa sinasabing walang sapat na evidence na ang mga bata ay at risk na makasama si Susan. Ipinagpatuloy ni Susan ang mga kursong hindi niya natapos habang nasa semi-open prison regime tulad ng pedagogy at biomedicine. Ipinagpatuloy din nito ang pag-aaral ng law noong March 2024. Ito ay nag-aral sa malapit na Universidad de São Francisco sa Braganca Paulista. Bukod sa pagfo-focus sa pag-aaral, ito rin ay nagpapatakbo ng sariling personalized embroidery company kung saan nagtitinda sila ng mga maternity products at children's items tulad ng mga damit at backpacks. Ang business ay nag-ooperate online at merong manual production sa kanilang tahanan. Sinasabing meron itong monthly sale estimate na 5,000 Brazilian real o mahigit 60,000 pesos.
Ang naturang enterprise din ang sumusuporta sa pamilya, habang ang asawa nitong si Felipe ay nagtatrabaho sa isang public hospital sa São Paulo. Merong 2 movies na ginawa na related sa krimen ng Von Richthofen. Ang isa ay ang The Girl Who Killed Her Parents, na sinasabing based sa testimonya ni Susan, at ang The Boy Who Killed My Parents, ayon naman sa istorya ni Daniel Cravinhos. Ang buhay ni Susan von Richthofen ay kwento na sumasalamin sa complex intersection ng social, psychological, at cultural factors na nakakuha ng atensyon ng mga criminologists, psychologists, at ng general public. Nakuha rin ng kaso ang widespread media attention na scholarly analyzed kung saan ang kanyang buhay ay naging most studied criminal figure sa contemporary Brazilian history. Ang kanyang action na kinonsider na high-profile homicide ay pinagsimulan din ng debate tungkol sa morality, justice, at societal factors na nakaka-influence sa human behavior, particularly sa context ng Brazil's multifaceted social landscape. Sa paglipas ng ilang dekada matapos ang conviction ni Susan, ito pa rin ay usap-usapan dahil sa kanyang subsequent life choices at sa kanyang ongoing influence sa social media landscape. Ang kanyang istorya ay nagpo-provide ng sulyap sa complexities ng human psychology, sa familial impact, sa social pressures, at societal responses sa mga krimen sa kabila ng mabilis na pagbabago at pag-unlad ng bansang Brazil. Sa kabila ng kanyang notoriety bilang isang murderer, ang buhay ni Susan von Richthofen matapos ang krimen ay nailarawan sa pamamagitan ng periods of reflection, personal development, at ongoing public interest. Sinasabing ito rin ang dahilan kaya siya ay naging figure sa pag-aaral tungkol sa relevance ng crime at society. 2 dekada ang lumipas, ang von Richthofen case ay nananatiling isang nakakabagabag na paalala tungkol sa deadly consequences ng greed, entitlement, at familial betrayal. Ang kanyang buhay ay naging simbolo ng cautionary tale, kung saan hina-highlight ang complex interplay sa individual psychology at societal influences na humuhubog sa human behavior.